Alam mo, may maiaambag ka. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 9, verses 35 to 38, and I read it for you. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the good news of the kingdom, and curing every disease and every sickness. When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, ask the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." Ano yung nararamdaman mo sa tuwing nakakakita ka ng taong may higit na pangailangan? Kapag nakakakita ka ng may sakit na tao, kapag nakakakita ka ng nakabilanggo, o kaya naman namamalimos sa kalsada, sa isang matanda na kahit nanghihina na siya ay patuloy na nagtitinda sa bangketa, ano ang nararamdaman mo? May puso pa ba? Naantig pa ba? May kurot pa rin ba sa puso? O wala ka nang madama? Hindi mo na sila pinapansin? Matigas na ang puso mo para sa kanila. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin si Jesus nang makita niya ang napakaraming tao na sabi niya, nahahabag ako sa kanila dahil para silang mga tupang walang pastol. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. He had compassion. Kapag po narinig natin ang salitang compassion, ibig sabihin, ramdam niya, dama niya, at nakikiisa siya sa pagpapakasakit, paghihirap ng iba. Usisain natin ang ating sarili. Meron pa bang natitirang compassion sa ating mga puso? Bilang mga alagad ni Jesus, bilang mga tagasunod ni Jesus, bilang mga Kristiyano, hindi po natatapos sa nararamdaman mo lamang, naaawa ka lamang sa iba sa tuwing nakakakita ka ng taong nabubuhay na nahihirapan at nasa miserableng katayuan. Bagkus tayo pong lahat ay tinatawag na gawin ang kailangan gawin bilang atas ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay mga tupa ni Jesus, pero maaari tayong maging pastol sa mga tupa na nangangailangan ng kalinga. May aambag tayong lahat. Hindi natatapos sa doktrina, hindi natatapos sa katuruan ng simbahan, at hindi natatapos sa narinig mo lamang ang salita ng Diyos at nadama mo ito. Tayong lahat ay may kailangang gawin. Umaksyon tayo, tumulong tayo, ipalaganap natin si Jesus sa pamamagitan ng ating mga gawa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, patawarin po ninyo kami sa mga pagkakataon na kami naging makasarili at hindi tumulong sa mga nangangailangan naming mga kapatid. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.